Okay, meron pong inilabas na video si Vice President Sara Duterte pero ang nakapagtataka guys, pinagtawanan po ito mga sangkay. Okay, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Ito, pag-usapan lamang po natin itong isang video na inilantad ng ating Vice Presidente. At nakapagtataka lang mga sangkay kasi imbes na seryosohin ng taong bayan, mukhang iba po ang nangyari. Pinagtawanan po. Ano kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin at mag-react po tayo. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na mga kababayan, mga solid sangkay. Ayan. No? So, padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito pag-usapan po natin. Meron kasing video itong si VP Sara. Ito yon. Ito yung video na in-upload niya. Pero ang nakapagtataka kasi, bakit puro tawa to? Ayan. Ba't sobrang daming tumawa? Bakit pinagtatawanan lamang po itong video ni VP Sara? Bakit parang hindi po siniseryoso? Ngayon, mga sangkay, ito. Pakinggan po natin. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos. Alam niyo, hindi siya nakikinig. Nagdadala po siya doon ng chismis. Kaya pala, now I know guys, bakit pinagtatawanan nito ngayong video ni VP Sara. Ito yon mga sangkay, hanapin natin. Ito yung video na kung saan ang ating Vice Presidente ay pinagtatawanan, mga sangkay. Ito. Hanapin natin. Okay. Ayun. Ito yun, no? Tingnan po ninyo yung reaction, no? 13,000 puro tawa. 2,000 lamang po ang sumeryoso, mga sangkay. Ayan, naka-heart po. Puro tawa eh. Alam nyo kasi, ang ginagawa kasi ni VP Sara pag naroon po siya sa ibang bansa, walang iba kundi magdala po ng bad news at siraan po ang gobyerno at siraan ng Pilipinas. Hindi po siya yung tipong taong nakikinig kung anong sitwasyon ng mga kababayan po natin. Alam nyo kung bakit nagkakagulo ngayon ang ating bansa? Dahil po sa mga DDS. Ginugulo nila yung administrasyon. Nung panahon ba ni PRRD, ginulo sila ni Noynoy Aquino? Diba after ng term ni Noynoy Aquino, nanahimik. Pero ito mga sangkay talagang wala pong pakundangang chismis, propaganda. Kaya naman pala pinagtatawanan nitong video. Ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Okay, ayan na mga sangkay. Okay sana magsasalita si VP Sara ng ganito kung wala po siya mga sablay sa DepEd, di ba? Ang dami nga po mga sangkay. Ay, naku po, pare-parehas lang kayo.
Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sige, nagbigyan Sa natin. aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na Ininda ko ang kaliwat kanan. atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence. Ayan na ha. Ayan na mga sanggay. Alam nyo, gigil na po si VP Sara na pumalit kay PBBM. Tingnan po ninyo mga sanggay kung paano yung atake niya. Kumbaga, yung atake niya na wasakin ang pangalan ni PBBM kasi ready nga daw po siyang pumalit bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi po nila, di ba, ng mga kaalyado niya mga sanggay na mga nag-aasam na mailuklok itong ating Vice Presidente bilang Pangulo kahit wala pa pong 2028. Especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. Kalokohan. Alam nyo, 3 months pa nga lang mga sangkay, pero ang dami na pong napangalanan, di ba? Nung panahon ni Tate Digong, may napangalanan ba? Di ba? Wala. 3 months pa lang, mga sangkay, since SONA. Pero ang dami na pong development. Naka-ready na po yung kulungan. Sinabi na ng Pangulo, bago mag-December, may mga makukulong na. Anong pinagsasabi niya? Alam niyo mga sangkay, kung tanga-tanga lang po yung lahat ng mga Pilipino, maniniwala din po talaga eh. Buti na nga lang mga sangkay, di ba, na nagpasabog po itong si Zaldico. Tiningnan, chinek po talaga ng husto ng mga kababayan po natin. Ang tatalino ng mga Pinoy eh. Chinek lahat ng mga pinakitang ebidensya kung totoong nag-i-exist or totoo ba talaga na ito ay panlaban kay la PBBM. Doon, nabisto mga sangkay na isa lang pala itong peke para po sa kanilang script. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako Ayan na ha, sinisiraan na yung Pangulo. Bakit mga sangkay? Gigil na pong pumalit. ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Syukran. May kitawa na nga lang din ako. Alam niyo bakit pinagtatawanan ito na marami sa ating mga kababayan? Alam po kasi nila yung kaplastikan, mga sangkay. Alam niyo, ito lang real talk. Pag si VP Sara maupo bilang Pangulo, itong mga napangalanan na ngayon na mga buwaya, absuelto yan. Tandaan nyo po yan. Alam nyo, babalik rin po nila yan. Si BBM ang ipapasok sa kulungan. Alam nyo kung bakit? Ganyan po kapangit ang politika sa ating bansa. Isipin nyo si BBM na po ang naglantad ng korupsyon na dekada-dekada na pong nangyayari. Tapos binaliktad po siya ng mga sindikato. Ngayon, ang sandigan ng mga sindikatong ito, walang iba kundi ito, si VP Sara. Kasi once na mawala si PBBM, ang makikinabang itong mga buwaya. Sila mga sangkay. Makikinabang dyan. Kasi nga po, mga sangkay, hindi na po sila makukulong. Maaabsuelto. Ngayon, ang babalikan si PBBM. Just imagine mga sangkay, si BBM po ang nagmalasakit. Since 1986, nung naupo si Corazon Aquino, hanggang panahon ni PRRD, may naalala ba kayo na isang presidente na kumanta sa isang malaking korupsyon under his administration? No one. No
president, mga sangkay. Walang ibang presidente ang nakagawa niyan kundi si PBBM lang. Kaya nga sabi ko, si BBM na ang huling presidente at kaisa-isang presidente na maglalantad nito at magpapakulong sa mga buhaya. Next president will not do that, mga sangkay. Hindi na po ito gagawin ng ibang mga presidente dahil matatakot po sila. Isipin niyo yan, mga sangkay. Babalik ta rin. Alam niyo kung may kinalaman, ganito lang kasimple. Kapag tanga-tanga ka, hindi mo maiintindihan to. Isipin niyo to. Kung si BBM may kinalaman, mga sangkay, dito, dapat hindi niya na po ito isiniwalat. Dapat tinakpan na lang po yan ni PBBM. Sabi ang naratibo ng iba dyan, hindi kasi alam na ni BBM na mabubuko siya. Guys, kung alam na ni PBBM na mabubuko siya, tatabunan pa niya yan. Para hindi mahalata. Hindi niya ikakanta kasi mabubuko lalo siya. Diba? Utak ba? Utak. So ngayon, mga sangkay, eto. Ano ang... Hindi may comment to. Huwag ka na magpalusot, piatos. Galit lang ng mga uto-uto na DDS. Ay, naku po. Ano po ang inyong opinion dito? Ako ay nagtataka lang. Bakit puro tawa to? Hindi sineryoso yung opinion ni VP Sara o kanyang statement. Ano po ang inyong opinion? Guys, kayo. Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.